Sa isang bayan na puno ng mga uwak na gumising sa harap ng mga tao, si Yoizomi Rico, ang aming bida, ay gumising upang pumunta sa kanyang part-time na trabaho sa isang company, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula siyang magpakain ng mga bento sa mga uwak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-ambala siya ng isang batang babae na nagtanong sa kanya kung maaari siyang makakuha ng isang bento ng libre sa simula. Tinanggihan ni Uezomi ang ideya dahil maaari siyang matanggal sa trabaho, ngunit pagkatapos niyang magmakaawa sa kanya at sabihin sa kanya na magpanggap na isa lang siyang uwak, kaya tinanggap niya ito bago umalis. Sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalan, Haro, at tinanong siya kung gusto niya ang mga uwak na sinabi ni Uezomi na oo, bakit hindi. Kaya't sinabi sa kanya ni Haro ang pangalan ng isang uwak, Kanzaki, at pumunta sa kanya. Nananatiling nalilito si Yoizomi dahil isa siyang kakaibang babae hanggang sa magambala siya ng kanyang katrabaho na tumawag sa kanya dahil sa pagiging tamad. Kinabukasan, napansin niya sa kanyang mail ang isang liham para sa isang muling pagsasama-sama sa kolehiyo na ayaw niyang puntahan, at nagmadali sa kanyang apartment. Kasunod nito, tumunog ang mga kampana na nagpapakitang si Fukude, isang matandang kaklase sa kolehiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, iniharap ni Fukude sa mesa ang muling pagsasama-sama, kung saan si Yoizomi ay hindi gustong pumunta dahil siya ay itinuturing na isang pagkabigo dahil hindi siya nakakuha ng trabaho, ngunit ibinasura ito ni Fukude na sinasabing iyon muna. Hindi man lang niya sinubukang makakuha ng trabaho, hindi man lang siya nagpunta sa job hunting, at sa halip ay dumiretso siya sa isang tindahan ng konbani sa pag-aakalang magbibigay ito ng kaunting katatagan, ngunit pinaalis siya ni Yoizomi at magkunwaring walang nangyayari hanggang sa binanggit ni Fukude si Shinako. Iniisip kong pareho silang mag-asawa minsan, ngunit hindi ganoon. Sinabi pa niya kay Yoizomi na si Shinako, ang dati niyang crush, ay titira sa bayan dahil mayroon na siyang trabaho sa isang lokal na high school doon, ngunit hindi pa rin ito mag-uudyok kay Yoizomi na pumunta sa reunion. Kinabukasan, sinubukan ni Haro na kaibiganin si Yoizomi at nakipag-usap din ng kaunti sa kanyang katrabaho, si Kinashita. Kaagad pagkatapos ng pag-uusap na iyon, umalis na lang si Haro at nagsimulang magtanong si Yoizomi kung gaano ka-eccentric si Haro dahil hindi lang normal na may uwak sa iyong balikat, ngunit sinabi sa kanya ni Kinashita na ang mga cute na babae ay pinapayagan na maging kakaiba. Sa sandaling iyon, dumating si Shinako at bigla siyang dinala si Yoizomi habang dinadalhan siya ng pagkain, at pagkatapos ay niyaya siyang uminom ng kape mamaya sa coffee shop, at kahit na si Kinashita ay lubos na nakikiusyoso tungkol dito, hindi niya ito pinansin at dumiretso. Pagkatapos sa coffee shop, nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa nakaraan at kung paano ang ilang mga desisyon ay hindi na mababawi sa ibang pagkakataon. Nang dumating si Shinako sa bahay, naalala niya kung paano si Yoizomi ay hindi lamang nababagay para sa pagiging nakulong sa isang opisina. Kinabukasan, hiniling ni Kinashita kay Yoizomi na kumuha ng litrato para sa kanyang banda na walang pakialam kung baguhan din siya, at binigyan siya ng kaset para makinig siya. Habang nakikinig, pumunta siya sa isang parke kung saan siya nakaupo sa isang bench na nag-iisip tungkol sa kanyang mga desisyon sa buhay at kung ano ang kanyang naging higit pa iniisip kung paano nagpapatuloy ang lahat, habang siya ay natigil hanggang sa lumitaw si Haro nang wala saan at humingi sa kanya ng sigarilyo. Pero tumanggi siya kahit sabihin niya iyon sa kanya na sa hustong gulang na siya, ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Yoizomi. Pagkatapos, isiniwalat ni Haro na kilala na niya siya, ngunit hindi niya naaalala na ikinagulat niya. Nang sumunod na gabi, hinanap muli ni Haro si Yoizomi, ngunit nasa labas siya kasama si Shinako at nahuli niya sila. Nakapagtataka, kinilala ni Shinako si Haro bilang isa sa kanyang mga matandang estudyante na nag-aalala kay Yoizomi dahil maaaring menor de edad pa siya at siya ay kumikilos na parang siya ang kanyang mag-asawa. Ngunit pagkatapos ng kaunting usapan at inirerekomenda ni Haro si Shinako Sensei na sabihin sa kanya na hindi niya kasalanan kung siya ay pinatalsik, umalis si Haro. Si Shinako ay nagbibigay sa amin ng konteksto na si Haro ay talagang pinatalsik dahil sa pagtatrabaho sa isang bar, at sa Japan, gaya ng karaniwan, kung ikaw ay isang high school na estudyante ay hindi ka maaaring uminom ng alak, at humiling kay Yoizomi na pakiusap na alagaan siya dahil siya ay isang mabuting babae. Matapos samahan si Shinako sa pag-uwi sa kanyang paglalakbay, ay nahanap niya si Haro at sinimulan niya itong kulitin tungkol sa kanyang crush, at ipinaalala sa kanya kung paano sila nagkakilala na isang casual na pagtatagpo lamang, at hindi man lang nila sinabi ang pangalan ng isa't isa, bukod pa ito ay isang beses lang. Sa kabila nito, hinimok siya ni Haro na sundan ang kanyang crush, at kinabukasan ay ganoon din si Kinashita na nagbigay sa kanya ng pagkabigla sa katotohanan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi man lang siya sumusubok sa buhay dahil ayaw lang niyang masaktan sa anumang pangyayari. Sa lakas ng loob, pumunta si Arman sa bahay ni Shinako para magtapat sa kanya, ngunit tinanggihan siya nito dahil gusto lang nitong makipagkaibigan.
Nasa bahay siya sa isang spiral ng depresyon, pagtanggi at kabiguan dahil sa tingin niya ngayon ay maaaring tinanggihan siya ni Shinako dahil siya ay isang pagkabigo. Kaya kinabukasan ay muli siyang nagtungo sa parke at muli siyang natagpuan ni Haro pagkatapos ng kaunting chat tungkol sa nangyari kahapon. Sinabi ni Uezomi kay Haro na kailangan niyang ihinto ang paghahanap sa kanya dahil hindi siya ang taong inaakala niya at tinanggihan ito ni Haro dahil hindi siya interesado sa isang idealistang bersyon niya kundi sa taong siya ngayon na nagpapasaya ng kaunti. Armen at nagpa siya na ang larawan ng album ng Kinoshita ay magiging Haro kasama ang kanyang uwak. Sa umaga ginupit ni Shinako ang kanyang buhok na sumisimbolo ng bagong simula sa kanyang buhay habang si Uezomi ay nanlulumo at naiinis pa rin kay Haro na naiinis din dahil heartbroken. Kasunod nito nakita ni Shinako kung paano magtatapos si Haro sa high school ngayong taon ngunit kailangan niyang lumipat mula sa insidenteng iyon ngayon ay nag-e-enjoy siya sa kanyang unang pagtatapos bilang isang guro at iniimbitahan siya sa isang after party kasama ang lahat ng kanyang mga kasamahan at sa kanyang sarili. Paraan na dapat siyang bumalik sa nakikita niya isang bagay na hindi karaniwan. Pagkatapos ay ipinakilala sa amin si Ru, isang estudyante sa high school na maaaring may crush kay Shinako Sensei dahil miss na miss niya ito at ang kanyang lutong bahay na pagkain ngunit sa halip ay pinagalitan siya nito dahil sa kapahamakan na ginawa niya kahit na siya ay gumagawa ng sining at sinabihan siyang sumaludo. Pagkatapos ng reunion tinanong siya ng kanyang kasamahan kung ano ang nangyari sa Kanazawa, ang kanyang tahanan noong bata pa siya at kung wala siyang kasintahan doon mula nang iwan niya ang isang tao. Ang corporal expressions ni Shinako ay nagbubunyag sa kanya ngunit hindi siya nagbibigay ng anumang impormasyon sa kanyang kasamahan. Pagkatapos ng party nagpa siya si Shinako na manatili sa isang parke na alala ang kanyang nakaraan sa Kanazawa at nag-ambala ni Uezomi na uuwi na sinubukan niyang maging kaibigan muli ngunit nag-ambala sila ni Haro na pauwi rin mula sa trabaho at sa pagkakataong ito. Ang usapan ay nagbago kay Uezomi na nagpapaliwanag kay Shinako na si Haro ay nakikigulo at nakikipag-hangout lang sa kanya at hindi naman seryoso iyon pero naririnig sila ni Ro. Kinabukasan ay nagtaka si Nishitaka kung bakit hindi pa dumating si Haro ngunit walang pakialam si Uezomi dahil sa ganitong paraan ay mas mapayapa. Gayunpaman ang kapayapaang ito ay hindi magtatagal habang hinarap siya ni Ro at hinihiling na malaman kung ano ang relasyon nila ni Shinako habang si Haro din ay nagdeklara ng digmaan kay Shinako dahil interesado si Uezomi. Samantala sina Haro at Shinako ay nag-uusap at ganap na binaliwala ni Haro ang katotohanan na si Shinako ay hindi interesado kay Uezomi dahil siya ay umiibig pa rin sa namatay na taong pinakapahalagahan niya. Sa ibang lugar ganoon din ang ipinaliwanag ni Ro kay Uezomi ngunit idinagdag din na si Shinako ang nag-aalaga sa kanyang nakatatandang kapatid dahil siya ay malubha ang sakit ngunit namatay siya at sa araw na iyon ay nakatitig lang si Shinako sa cherry blossom ng kanilang likod bahay at maya-maya ay namatay ang kanyang ina na iniwan siya at mag-isa lang ang papa niya kaya napagdesisyonan nila lumipat sa Tokyo. Pagkatapos ng parehong pag-uusap kung saan alam ni Uezomi kung bakit siya tinanggihan ni Shinako at nagdeklara ng digmaan si Haro kay Shinako, hinanap ni Uezomi si Shinako at sa wakas ay kinausap siya ng hayagan ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lang siya tinanggihan ni Shinako kundi sinabi rin sa kanya na ayaw niyang maging kaibigan niya. Ngunit kinukumbinsi siya ni Uezomi friends but this time ipaalam sa kanya na doble ang intensyon niya dito kaya bumalik siya sa trabaho niya and this time alam ni Haro na may kaga siya sa pag-ibig. Dahil dito sinabihan ni Kinoshita si Uezomi na pumunta. Dahil sasakupan niya siya sa manager dahil alam niyang sa pagkakataong ito ay tinanggihan din siya sa kanyang pag-uwi ay sinamahan siya ni Haro ngunit nagsimula rin siyang magsalita at nagtatanong kung ano ang pag-ibig at malinaw din sa kanya na siya ay interesado sa kanyang kasalukuyang sarili bilang para siyang bulaklak na naghihintay na mamukadkad kaya pagkatapos tanungin siya kung ano ang pag-ibig at walang sagot umalis si Haro kasama si Kanzako na iniwan si Uezomi na naiintriga sa tanong. Kinabukasan binisita ni Haro si Uezomi ngunit wala siya roon dahil nagkasakit siya at ito ay nagpapasama kay Haro sa kabilang bahagi. Dahil dito si Uezomi ay nakakuha ng pagkain mula kay Shinako na nag-aalaga din kay Fukude kaya mas masaya siya ngayon at sa sumunod na araw ay may nangyaring katulad ngayon ay si Kinoshita ang may sakit ngunit walang pakialam si Haro sa pag-imbite niya. Sa sinehan nung una ayaw ni Arminto na pumunta ngunit pagkatapos ipinaliwanag ni Haro na inimbitahan niya ito pagkatapos niya magkasakit dahil sa konting chat nila sa ilalim ng ulan kaya tinanggap niya na ikinatuwa naman ni Haro. Nang maglaon naghatid si Haro sa isang art studio kung saan nakilala niya si Ro at pagkatapos bigyan siya ng libreng kape inalok niya itong bisitahin siya sa coffee shop ngunit sa tanghali sa kanyang trabaho sinabi ni Haro sa kanyang katrabaho ang lahat ng nangyari kasama ang kanyang ina na sinusubukan.
Para buuin muli ang kanyang buhay kasama ang kanyang bagong kasintahan ngunit nais din niyang bumalik siya sa paaralan bukod pa rito sinisikap na magkaroon ng isang mas mahusay na relasyon sa kanyang ngunit si Haro ay hindi nais na manirahan sa kanyang ina at hindi na bumalik sa paaralan siya ay masaya lamang na magkaroon ng isang magandang relasyon sa kanya ngunit naaalala din niya kanyang nakaraan ng kanyang ama at kung paano siya nabubuhay nag-iisa dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo at iniwan ang kanyang tahanan ng mag-isa. Maya-maya ay muli siyang nakasama ni Yoizomi at ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon sa kanya na komplikado ngunit bago niya ito masabi sa kanya o magtanong ng higit pang mga tanong ay pinutol niya ito sa pagsasabing ito ay sisire sa kanyang misteryosong imahe ngunit nasasabik din siya para sa petsa ng pelikula. Sa kasamaang palad para kay Haro nagkasakit si Shinako. At inalagaan siya ni Yoizomi sa paniniwalang darating siya sa tamang oras ngunit hindi siya dumating dahil lumipas na siya sa oras at ngayon ay nagmamadali siyang pumunta sa sinehan ngunit walang nagawa nang umalis si Haro sa lugar ngunit kasama ang swerte sa tabi niya pagkatapos ng ilang block ay nakita niya si Haro na nasa ilalim ng ulan at kahit papaano ay nagalit at matapos ipaliwanag na inaalagaan niya si Shinako nagalit si Haro habang inaasahan niyang sasabihin niya iyon ng mas casual at hindi tulad ng may kasama siyang ibang babae. Kinabukasan ay hindi pumunta si Haro sa trabaho ni Yoizomi na nag-aalala sa kanya habang siya ay nasa trabaho ay iniisip niya kung paano niya mapipigilan ang pagpunta sa tindahan at pagkatapos nito ay matatapos din ang lahat ngunit iniisip din niya kung paano dahil ang kanyang mga inaasahan ay hindi natupad na hindi niya binigyan ng pagkakataon ang pagiging Ozomi kahit papaano ay makasarili ang pag-ibig na iyon. At para lamang sa casualty nahanap niya si Yoizomi at pareho nilang inayos ang problema sa unang pagkakataon ay nagpakilala si Haro ng maayos bilang senyales na gusto niyang makilala si Yoizomi at gustong makilala siya nito. Tumalon kami kay Ro na nagkakaproblema sa kanyang art academy dahil lahat ng tao sa paaralan ay medyo magaling at may talento na nagpapahina sa kanya ngunit hindi ito haad lang sa kanya na makamit ang kanyang layunin na pumasok sa isang maayos na paaralan ng sining na ang kanyang kaklase na si Takeshita ay nag-udyok sa kanya na magtrabaho ng mas mabuti. Sa bahay ay tinanggap siya ni Shinako na nandoon habang may nagbigay sa kanya ng maraming gulay kaya gusto niyang magsalo sa bahay ngunit naghapunan din kaya natuwa si Ro tungkol dito. Nagsimula silang mag-chat at sinabi ni Shinoke kay Ro na alam niyang siya ay nasa isang art academy at nakakapagod na hindi maging isang rebeldeng lalaki sa lahat ng oras ngunit gusto ni Ro na maging ganito dahil gusto niyang maging iba sa kanyang kapatid at pagkatapos ng paghahambing ng pareho. Ang taas nila mula sa bahagi ng Shinoka naalala niya na siya naging artista para lang maiba ang kapatid niya para magkaroon ng kakaibang husay na namumukod tangi sa kanya at ipinahayag niya ito kay Shinako dahil ayaw niyang malink ito sa isang namatayan ngunit iba rin ang tingin sa kanya. Tao ngunit hindi ito magagawa ni Shinako dahil nakikita niya itong katulad niya maliit na kapatid na lalaki ngunit din bilang siya ay pa rin sa pag-ibig sa iyo ang kanyang kapatid na lalaki. Kinabukasan sa Art Academy si Haro ay naghahatid ng kape gaya ng dati ngunit alam din niyang ang guro ng paaralan ay umiibig sa kanyang amo na si Kyoko at sinamantala ito dahil kailangan na niyang bumili ng mas maraming kape. Lumipas ang mga araw at nasa summer class na ngayon si Ru isa sa mga gabing dumaan siya sa tindahan at tinanggap siya ng walang pakundangan ni Iwazumi na gusto lang siyang umalis nagsimulang kumilos si Ru ng bastos habang nilinaw niya na nagsusumikap siyang hindi matapos tulad niya na ikinagalit. Lumilitaw din si Iwazumi si Haro sa pagkakataong ito at nagtanong Iwazumi na ihatid siya pauwi ngunit tinanggihan siya nito na dahilan kung bakit iniisip ni Ro na siya ay isang basura ng isang tao dahil hindi lang siya naaaliw sa isang babae ngunit mayroon siyang pangalawang plato kaya napagtanto ni Haro na si Ro ang karibal ni Iwazumi ngunit nag-ambala sila ni Kineshite sa pamamagitan ng pagkaladkad. Kaya sinamahan ni Ru si Haro pauwi habang pinag-uusapan nila ang kanilang buhay ngunit nagtataka rin si Haro kung paano sikat ang Shinoke Sensei na ikinalulungkot ni Ru na gusto lang niyang tingnan siya bilang isang natatanging tao at hindi ang kopya ng kanyang kapatid at si Haro ang nag-udyok sa kanya na gawin iyon. Dahil doon ay magkakaroon siya ng Iwazumi na kinwestiyon ni Ru sa kanyang interes kay Iwazumi ngunit walang sagot si Haro at umalis na lang kasama si Kanzako ang kanyang uwak na dahilan kung bakit itinuturing ni Ru na siya ay sira-sira. Lumipas ang isang linggo at ngayon ay nag-improve na si Ru sa kanyang sining ngunit pag-uwi na rin niya napansin niya na ang kanyang ama at si Shinako ay nagpunta sa Kanazawa na iniisip kung paano niya naisip noong una na si Shinako ay pumunta sa Tokyo upang kalimutan ang kanyang kapatid ngunit sa katunayan siya ay pumunta sa Tokyo upang hindi nabubuhay sa realidad ng Kanazawa ng walayo.
Sa kabilang banda si Shinako ay nagdadalamati kay Yu habang inaalala ang nakaraan kasama niya at sinabi rin ng ama ni Yu na gugugol siya ng mas maraming oras sa Tokyo dahil pareho silang kailangang mag-move on mula sa kanya at sabihin kay Shinako na kailangan nilang dalawa gumawa ng isang bagay sa kanyang mga bagay upang magpatuloy. Nagsimulang umiyak si Shinako matapos maalala muli na wala na si Yu at may mga alaala na lang sa kanya. Tumalon kami ng isang oras at ngayon ay nagtatrabaho si Iwazumi sa isang studio ng photography bilang isang intern at habang siya ay nabigo sa kanyang unang pagsusulit siya ay kasama ang isang bagong lalaki na lumilitaw na naghahanap ng trabaho na si Minato isang pangalawang taong mag-aaral sa kolehiyo. Kinabukasan habang naglilinis si Iwazumi ay sinimulan niyang tanungin si Minato kung bakit siya nandoon at bago pa niya masagot ang anumang bagay na lumitaw si Haro na nakaapekto kay Minato na nakakagulat na kaklase niya noong high school kaya niyaya silang dalawa ni Haro na kumain. Sa restaurant habang nakatutok si Haro sa pagluluto ng kanyang pagkain ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Minato at Iwazumi habang sinimulang tanungin ni Minato ang kanyang kakayahang kumuha ng litrato at umalis na parang walang nangyari ngunit hindi bago sinabihan siya ni Haro na bisitahin siya sa coffee shop. Kinabukasan ginawa iyon ni Minato at binisita siya bago magsara ang kape na nagpapaliwanag na gumagawa siya ng editorial at iyon ang dahilan kung bakit siya nahuli. Bukod dito siya ay naglalakad kasama ang kanyang tahanan at sa ibang lugar sina Iwazumi at Shinako ay pumunta sa isang reunion kung saan si Shinako sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay uminom ng alak. Nagulat si Iwazumi dahil dito ngunit sinabi sa kanya ni Shinako na sa wakas ay makakamove on na siya at huminto sa pag-ikot. Maya-maya ay nagtagpo silang lahat habang naglalakad pa uwi na ikinadismaya ni Haro at inanyayahan ni Iwazumi at Haro si Minato na uminom. Sa sandaling iyon ay ipinahayag ni Minato sa banayad na paraan na siya ay may crush kay Haro ngunit siya ay napakakapal na parang pader at hindi niya mahuli ang hindi direkta. Lumipas ang mga araw at ngayon ay may paligsahan sa Tokyo kaya iminungkahi ng boss ng studio ng photography na silang dalawa ay dapat lumahok sa paligsahan kaya pagkatapos niyang umalis ay sinubukan ni Minato na tanungin si Iwazumi tungkol sa karaniwan. Ang kanyang mga relasyon kay Shinako at Haro ngunit iniiwasan niya ang tanong na nagtatanong kay Minato kung sasali siya sa paligsahan na itinatanggi niya dahil gusto niyang kumuha ng litrato sa tuwing nararamdaman niya ito. Nang matapos ang shift ay hinihintay siya ni Haro sa labas gayunpaman ay tinanggihan siya ni Iwazumi at nagalit sa pagsama niya kay Minato sa kabila ng kanilang wala. Sa gabi nang matapos ang shift ni Haro ay nagtanong si Minato tungkol kay Kanzako at sinabi ni Haro sa kanya na si Kanzako ay naging attached lang sa kanya habang mas inalagaan siya nito at doon na ikinwento ni Minato sa kanya ang kwento ng kanyang mga aso at kung paano siya naging attached habang siya ay nag-aalaga. Naaalala rin kung paano sa high school gusto ni Haro ng isang medyo malungkot na larawan para sa kanya na kakaiba para sa kanya na mas nag-aalaga siya ay mas nahulog siya kaya niyaya niya itong tumambay sa susunod na araw. Bago siya tumambay kay Minato ay binisita niya si Iwazumi upang ipaalam din dito na alam niyang gusto niya ng bagong bagay na mahal gaya ng ipinaalam sa kanya ni Kinashito ngunit tinutokso siya nito na ang bagay ay ang kanilang singsing sa kasal at sinabi sa kanya ang laki nito. Sa date ay curious si Haro kung bakit si Minato ay may simpleng camera at doon ay ipinagtapat ni Minato ang kanyang pagmamahal sa kanya na alam na niya pero tinatanggihan niya ito kahit na alam niyang medyo magulo ito na maging pangalawang opsyon lamang para sa isang tao. Tsaka masama ang loob niya kung magbibigay siya kaya't ipinaalam sa kanya ni Minato na huminto siya sa kolehiyo at lakbayin niya ang mundo para mabuhay ang gusto niyang ibigay sa kanya ang camera para sa mga casual na larawan at umaasang makikita nila ang isa't isa balang araw. Gabi na sa mini market at nang magtapon si Iwazumi ng basura ay mukhang naghihintay sa kanya ang isang misteryosong babae at ang resulta ay si Yuzuhara ang kanyang high school ex na humingi ng tulong sa kanya habang siya ay pinalaya sa kanyang apartment dahil sa hindi pagbabayad. Kaya nagsimula siyang manirahan sa kanya at magkaroon ng mga alaala tungkol sa kung paano niya ito itinapon dahil hindi niya ito naiintindihan at sinabi niya iyon kay Kinashita na pabirong nagmumungkahi sa kanya na bumalik sa kanyang dating at tinanggihan ni Iwazumi ang ideya. Sa gabi ay natuklasan niya na pumasok si Yuzuhara sa kanyang apartment nang walang pahintulot ngunit pinatawad siya habang nagluluto siya ng masarap na pagkain at doon sinamantala ni Yuzuhara at hiniling sa kanya na manatili doon ng hindi bababa sa 3 linggo hanggang sa matanggap niya ang kanyang bayad at atubiling pumayag si Arman. Kinabukasan ay inanyayahan si Shinaka na uminom kasama ang mga kaibigan at nagkasakit si Muezumi habang inaalagaan siya ni Yuzuhara.
Gayunpaman darating ang mga problema habang binisita siya nina Shinoka at Haro sa palengke ngunit nang hindi siya nakita ay nagpasya silang bisitahin siya at nagulat nang makita si Yuzuhara na nagpahayag na siya ay isang parasito nang tanungin kung sino siya na ikinagalit ni Haro. Kinabukasan ay natanggap ni Muizumi ang balita tungkol kay Yuzuhara at pumasok sa trabaho gaya ng dati ngunit nauwi sa pakikipaglaban kay Haro na tumakas sa eksena ng galit at nang sinubukan niyang kausapin si Shinaka ay nakatanggap lang siya ng isang patay na titig mula sa kanya. Ngayon si Muizumi ay pareho ng kanyang waifu na galit sa kanya kaya tinanong niya si Yuzuhara tungkol dito. Ibinunyag sa kanya ni Yuzuhara na itinapon niya siya dahil sa pagkabagot habang nakahanap siya ng ibang lalaki at na siya ay isang rebelde para sa kanyang pamilya. Kaya kinabukasan ng si Shinaka ay nagmamasid sa bahay ni Yuzumi ay hinawakan siya ni Yuzuhara upang ipaliwanag ang lahat at si Shinaka ay maaaring huminahon dahil sa katunayan siya ay isang parasito at naruroon lamang sa pamamagitan ng keigenhawahan dahil alam niya kung saan nagtatrabaho si Yuzumi at alam din na mahal niya ito. Shinaka and after that little chat umalis si Yuzuhara sa bahay ni Yuzumi na nagsasabi sa kanya na siya ay magiging ok at natanggap niya ang kanyang bayad kanina. Sa wakas ay nakipagkasundo si Muizumi kay Haro gayunpaman ang kanyang pitaka ay biktima ng relasyong ito hanggang sa magpasya si Haro na magbayad nang marinig niya ang magandang balita na si Yuzumi ay nagbago ng trabaho dahil siya ngayon ay magtatrabaho sa ibang studio ng photography hindi bilang isang intern kundi bilang isang katulong at photographer. Samantala sinisikap ni Ro na yayain si Shinaka na lumabas ngunit walang kabuluhan at ngayon ay gumawa ng komento si Shinaka na ikinagalit ni Ro dahil sa tingin niya ay nakikita pa rin siya nito na parang isang bata at isang taong walang hinaharap na nag-aalala kay Shinaka dahil hindi niya sinusukat ang kanyang mga salita. Siya at ngayon ay nasa tense na sila kaya humihingi siya ng tulong kay Yuzumi dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin at sinabihan niya itong maghintay dahil hindi rin niya nakikita na lumalaki si Ro at hindi sila mananatili bilang kanyang nakababatang kapatid na lalaki magpakailanman. Kinabukasan ay nasa bahay ni Ro si Shinaka at nagkasundo sila pero para sa kaklase ni Ro. Ibig sabihin parang bata pa rin ang tingin niya sa kanya at hindi parang lalaki. Sa kabilang banda si Muizumi ay tumatambay at umiinom ng beer kasama si Fukude at sinasabi sa kanya ang kanyang aktwal na katayuan. Tinanggihan na siya ni Shinaka ngunit hindi rin siya gumawa ng anumang hakbang para i-pressure dito na ang opinyon ni Fukude ay kung maghihintay siya sa buong buhay niya ay makakarating siya kahit saan. Sinabi rin sa kanya ni Fukude na gusto niyang siya ang maging photographer ng kanyang kasal kaya hihintayin niya itong maging handa at humiling si Muizumi ng isang katrabaho upang pahiram sa kanya ng kamera at ginawa niya ito. Sa kasal ay kinukunan niya ng litrato ang lahat kasama na si Shinaka. Kinagabihan ay binigay ni Shinaka ang kanyang mga regalo sa kasal sa ama ni Yo at Ro na namangha dito at nang dumating si Ro ay napansin nilang medyo lumaki na siya mula noong huli nilang makita ito ngunit pagkatapos ay ipinakita ni Ro ang kanyang braso at na-trigger si Shinaka na tumakas kasama. Luha sa kanyang mga mata at nang mahuli ni Ru ipinaliwanag niya na ang braso nito ay kapareho ng braso ni Yo at hindi niya mapigil ang makita siya at gumawa si Ru ng isang bagay na hindi maiisip ng una niyang ipinaliwanag na naiintindihan niya habang lumalaki sila ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya na papalitan niya ito ngunit iyon ang dahilan kung bakit hiniling ni Shinaka. Nang maglaon muli siyang nakatagpo ni Yo na sinabi sa kanya ang sitwasyong ito kung saan siya ay tapat at sinabi sa kanya na sa pagkakataong ito ay magiging mas mahirap na baguhin ang problema at dapat siyang maghintay ng mas matagal upang pumunta sa kanyang bahay pagkatapos ng engkwentro na ito. Pagkatapos ng kaunting chat na iyon at pagsama sa kanyang tahanan ay sinabi ni Shinaka kay Yo na sa wakas ay nakapagpasya na siya at napansin niya na kung walang nagtutulak sa kanya ay hindi rin siya gagawa ng isang bagay dahil marahil ay ginagamit niya si Yo bilang isang dahilan upang hindi harapin ang katotohanan at siya naghihintay din siya ng isang bagay gaya ng inaasahan niyang magiging matapang siya gaya ng pag-imbite ni Rupan kay Yo sa kanyang bahay. Habang nagkakaroon ng pagkakataon sa isang platong pilak tinanggihan ni Shinaka ang ideya ng pagkakaroon ni Oozumi sa kanyang buhay at tinanggihan siyang muli. Ngayon ay pareho silang nagpakawala sa kanilang mga kaibigan na hindi nila alam na ibinasura na nila ang tanging pagkakataon na mayroon sila at ang magkakaibigan ay sumang-ayon na ang pagkakataon ay nasayang. Sa bahagi pa rin ni Fukude pinasaya ng kanyang asawa ang mga larawan ni Uozumi na nag-udyok sa kanya at ipinakita rin sa kanya kung gaano siya kakulit na kumuha ng 12 ng mga larawan ni Shinaka na parang wala. Pag-uwi ni Uozumi naalala ni Uozumi na gumaan ang pakiramdam niya na tinanggihan na naman siya ni Shinaka at sa hindi malamang dahilan ay hindi niya alam kung bakit nahanap din niya si Haro na naghihintay sa kanya at dinalhan ka ng mga babley na subukang pumasok sa kanyang tahanan ngunit tinanggihan ni Uozumi ang ideya at sa halip
Sumabay sa kanya papunta sa bahay niya. Ngayon ay mas nakatutok si Uozumi sa kanyang trabaho dahil nasa full-time contract na siya ngayon. Sinabi niya iyon kay Kinoshita na huminto rin sa mini-market nang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang pangarap na trabaho. Sa kabilang bahagi ay hindi alam ni Haru at Shinaka ang tungkol doon at sinubukang makita si Uozumi sa palengke ngunit hindi na siya nagtatrabaho doon at sinabi sa kanya ni Haru na kapag nagpasya siya ng isang bagay na itutuloy niya. Kaya nanatili si Shinaka sa labas ng kanyang tahanan at sinubukang baguhin ang mga bagay na hindi nagtagumpay dahil nasayang ang pagkakataon ngunit sinusubukan din niyang hikayatin siya gamit ang parehong parirala bilang Haru ngunit huminto siya nang maalala niya na si Haru ang dapat niyang karibal. Kinabukasan ay pumunta si Shinaka sa bahay ni Ro para ipagluto sila habang kahit gabi na ay naghintay si Haru ng halos 3 oras para kay Uozumi at kinumpronto kung umiiwas ito sa kanya na hindi naman niya itinanggi ngunit hindi rin ito kinumpirma kaya sinabihan niya itong tumigil na sa paghihintay sa kanya. Hanggang sa huli na ng gabi na parang bala na kinuha ni Haru sa puso niya. Samantala si Shinaka na kahit papaano ay gumaan ang loob na hindi nagpakita si Ro. Dumating si Ru sa kanyang tahanan at tinanggap siya nito na parang walang nangyari. Ngayon ay muling humingi ng paumanhin si Ru sa pananakit niya sa damdamin ni Shinaka at nilinaw ni Shinaka na sila ay magkakapamilya at sinagot ni Ru na hindi magbabago ang kanilang nararamdaman. Samantala si Haru ay nagkakaroon ng mga problema sa katotohanan na kahit papaano ay natatalo siya sa digmaan laban kay Shinaka ngunit ayaw niyang isuko si Uozumi ng ganoon kadali at sa susunod na araw ay nakita ng kanyang amo kung paano nagiging mas demotivated si Haru. Sa kabilang banda masaya si Ru dahil makakasama niya si Shinaka sa Pasko ngunit nadurog ang puso ng kanyang mga kaklase sa pagsasabing extra friendly ang lahat ngayong season dahil magsisimula na ang entrance exams pagkatapos nito kaya kailangan niya maging makatotohanan. Gayunpaman mataas ang pag-asa ni Ru dahil tinanggap niya ang kanyang imbitasyon na kumain ng hapunan sa Pasko at sa isang pagpapalitan ng regalo dahil tradisyon na nila ito noong mga bata pa sila at si Shinaka ay bumibili ng mga groceries para sa hapunan habang siya ay nagsasalita tungkol sa kanya. Sa ibang lugar ay inimbitahan ni Fukude si Uozumi sa isang hapunan na kanyang i-host kasama ang kanyang asawa at hiniling sa kanya na dalhin ang kanilang mga larawan sa kolehiyo maliban sa mga kasama ng kanyang ex at nag-aalok din na imbitahan si Shinaka sa party kaya hinanap niya ang mga larawan habang nagkakaroon pa si Haru. Problema sa katotohanan na siya ay lalo pang naging duwag sa ideyang muling magkita si Uozumi dahil sa kabilang banda ay binisita ni Shinaka si Uozumi at sinusubukang alalahanin ang nakaraan kung paano sila naging magkaibigan dahil wala itong pambili ng pagkain at sa halip ay ang kaibigan lang ang gusto ni Shinaka at si Shinaka ang nag-propose. Para bilhan siya ng lunch niya pero hindi tandaan mo at kapag niyaya niya siya sa dinner party ay tinatanggihan siya nito dahil may iba pa siyang plano. Kaya sa wakas ay pumunta si Haru sa kanyang tahanan at nagsimulang maghintay para sa kanyang ngunit sa pagkakataong ito ay sinamahan ni Uozumi si Shinaka sa kanyang tahanan at nang umuwi siya ay napagtanto niyang iniwan niya si Haru na naghihintay sa kanya muli. Dumating ang Pasko at nakatanggap si Uozumi ng regalo mula sa isang senior na tinanggihan ng isang batang babae at sinubukang itago ang regalo kay Fukude dahil wala siyang regalo para sa kanyang asawa dahil pareho silang nag-iipon ngunit narinig ng kanyang asawa ang usapan at hindi. Sa bahay ni Ro ay nagpapalitan sila ng mga regalo hanggang sa nag-propose si Ro kay Shinaka na gumawa ng portrait niya na tinanggap niya ngunit ang mga bagay ay kahit papaano ay maanghang at nagpasya si Shinaka na tumakas at sa pagkakataong ito ay pumunta sa party ni Fukuda. Ngayon ay nag-e-enjoy sila sa buong gabi at tinawagan ng asawa ni Fukude si Uozumi para ibalik ang regalo ngunit sa pagkakataong ito ay ibigay niya ito kay Shinaka kaya kapag sa wakas ay pupunta na sila sa kanilang mga tahanan si Fukude ay nag-udyok kay Uozumi na maging matapang dahil maaari niyang hukayin ang kanyang libingan kung everything goes wrong samantala Haru is hearing din mga problema sa pag-ibig ng kanyang amo. Sa ibang lugar si Uozumi nang makarating sila sa apartment ni Shinaka ay binigay niya sa kanya ang regalo na nagresulta sa pagiging isang moonstone necklace ngunit kalaunan ay nalito siya na binili niya ito mula sa isang katrabaho na tinanggihan ng isang babae at sinabi nito sa kanya na siya ay naghihinala tungkol sa kanyang reaction nung binigay niya pero siya accepts it anyways and after hearing that she was the first girl he ever gave something she tells him to pass New Year with her. Sa wakas pagdating ni Uozumi sa bahay nakita ni Uozumi si Haru na naghihintay sa kanya ng ilang oras at niyakap niya ito ng may kagalakan ngunit hindi sinasadya ni Uozumi ang mga damdaming ito gayunpaman ay hindi niya pinalabas si Haru dahil malamig siya sa yelo at niyaya siyang pumasok upang magpainit.
At napakasaya ni Haro para dito ngunit si Uozumi ay hindi tulad ng sinabi niya kay Haro na itigil ang paggawa nito ngunit ipinaliwanag ni Haro na ginagawa niya ito dahil gusto niya dahil ito ang tanging paraan upang makita siya at kapag uminom siya ng tsaa ay pupunta siya at siya iniiwan si Uozumi na nagtataka. Lumipas ang isang linggo at iniisip ni Shinaka kung dapat ba siyang umalis sa Kanazawa dahil hindi pa siya tinatawagan ni Uozumi ngunit bago siya tumawag sa kanya ay tinawag siya ni Uozumi at plano nilang kumain sa gabi ng bagong taon at sa kabilang banda si Haro ay naghahapunan ng bagong taon kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepdad. Naging maayos ang gabi sa magkabilang bahagi nang sa wakas ay inimbitahan ni Shinaka si Uozumi sa bahay ngunit sa pagkakataong ito ay nagtatakda ng mga hangganan tungkol sa pagnanais na magkaroon ng mabagal na takbo ng relasyon at tinanggap ni Uozumi at umalis siya para sa gabing naiintindihan ang damdamin ni Shinaka ngunit sa bahay ay nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag. Ang tawag na ito ay mula sa bahay ni Haro dahil may pumasok doon upang pagnakawan siya gayunpaman ang insidente ay hindi mas malala kaysa doon kaya hiniling ni Haro si Uozumi na manatili sa gabing iyon kasama niya dahil siya ay nag-iisa at si Uozumi ay nag-aatubili na tanggapin lamang kung siya ay natutulog sa isang silid na may kumot. Kinabukasan ay nagising siya at naghanda si Haro ng isang simpleng almusal para sa kanya na sinabi lang niya kung gaano ito ka-simple sa halip na pasalamatan siya para sa kilos habang kumakain sila Uozumi ay sumusubok na makahanap ng lakas ng loob na sabihin kay Haro na siya ay sa wakas ay kasintahan ni Shinaka ngunit maaari niyang. Sa kabutihang palad para kay Haro ay naaresto ang magnanakaw at ngayon ay maaari na siyang matulog ng payapa dahil kinikilala ni Kyoko ang bentahe ng mamuhay na mag-isang ngunit ang isang ito ay isang dehado. Lumipas ang oras at nagde-date pa rin sina Shinoka at Uozumi ngunit sa ilang kadahilanan ay sinubukang itago ni Shinoka si Uozumi kay Ro at pumunta pa siya ng ganoon kalayo para pumunta sa kanyang tahanan sa halip na sa kanya para iwasan siya. Sa kasamaang palad para kay Uozumi si Haro ay pumupunta gaya ng dati upang dalhan siya ng mga bable bilang isang anyo ng pag-ibig ngunit nalaman niya kung paano sa wakas ay tinanggap ni Shinaka si Uozumi at malinaw na sinabi sa kanya na iniligtas niya si Uozumi para sa kanyang sarili ngunit naunawaan niya. Maaaring magbago ang isip ng mga tao at pagkatapos ay umalis siya sa pag-unawa na ito ay isang nawalang digmaan. Kinabukasan ay nalaman namin na sa wakas ay naaprubahan ni Ro ang kanyang entrance exam at siya ay nasa sabik na si Shinaka ay pupunta doon sa kanyang seremonya ng pasukan kaya't niyaya niya itong tulungan siya sa pagpili ng mga damit. Gayunpaman ang mga bagay ay muling nagkamali dahil si Shinaka ay hindi magluluto para sa kanya araw-araw ngunit gusto niya iyon at masama ang pakiramdam ni Shinaka tungkol dito. Habang sinasabi iyon kay Uozumi sa pamamagitan ng telepono ay sinabi rin niya na masama ang pakiramdam niya habang itinatago siya nito kay Ro. The next day Shinaka vents with her co-worker about all this issue and also the fact that she has been 3 months with Uozumi as a couple pero hindi man lang sila naghalikan. Kaya inaaliw siya ng kanyang katrabaho sa pagsasabing may oras ang lahat at kaya kailangan niyang maghintay o kailangan niyang pag-isipan pa ang tungkol sa relasyong ito at sa gabi ay pupunta siya sa isang date ni Uozumi at sinabi sa kanya na sasabihin niya kay Ro ang tungkol sa kanilang relasyon at gayon din sa pasukan ng kanyang apartment. Sinabi sa kanya ni Uozumi na alam niyang hindi siya gaanong nagtitiwala sa kanya at clumsy siya ngunit gagawin niya ang lahat para mapasaya siya at kapag humihingi ng tawad si Shinaka ay lumilitaw si Ro na hinihingi kung ano ang nangyayari. Kaya hindi alam ni Shinaka kung ano ang isasagot at nang sinubukang ipaliwanag ni Uozumi ay walang pakundangan na sinabihan siya ni Ro na isara ang kanyang bibig habang kausap niya si Shinaka hindi siya. Kaya't umalis si Ro at hinabol siya ni Shinaka na nagpapaliwanag sa sitwasyon ngunit naiintindihan ni Ro na gusto lang niya maging masaya siya sa sinumang lalaki o sa kanyang kapatid ngunit sa kaibuturan niya alam niyang wala siyang makakamit sa kanya kaya naalala ni Shinaka kung gaano kahalaga si Ro sa kanya hanggang sa umalis siya na sinira siya puso. Samantala pansamantalang nakatira si Haro kasama ang kanyang ina dahil ayaw niyang makitang muli si Uozumi at nagsasalita tungkol sa demonyo tinawagan ni Uozumi si Shinaka upang makipag-date sa parke kung saan pinag-uusapan nila ang nangyari na malinaw na sinubukan nilang dalawa. Isang ruta ng pagtakas para sa pag-ibig at ni isa sa kanila ay hindi nagmahal sa isa't isa sa isang romantikong paraan. Sa katunayan masama ang loob ni Uozumi kay Haro kaysa sa hindi komportable ni Shinaka noong araw na iyon at pinasaya niya si Shinaka sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi siya bibitawan ni Ro ng ganoon kadali at hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito at dahil doon ay nagpasya silang manatili. Friends lang and this time magiging ganyan na.
Sa kabilang banda si Haro ay pinapagalitan ng kanyang ina na akala niya ay babayaran niya ang kanyang pamamalagi doon sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay ngunit nilinaw ng kanyang ina na ito rin ang kanyang tahanan at hindi siya dapat gumagawa ng mga gawaing tulad nito at habang ito nangyari nagpa siya si Uozumi na makipagkita kay Haro at baguhin ang mga problema minutes anan for all falling into a spiral of guilt as he feels selfish for being like this and also for not realizing his real feelings so this time and from now on he will listen to them more clearly. At dumating siya sa istasyon ng bus at sa kabutihang palad na wala ang bus ni Haro dahil sa pagkabalisa ni Kenzako. Sa pagkakataong ito si Uozumi ay tumatagal ng kanyang oras kahit na siya ay masama sa mga salita. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Haro na nagsasabi sa kanya na ayaw niyang mawala ang kanilang relasyon na labis na ikinatuwa ni Haro na hinalikan siya nito at sinabi sa kanya na nakakuha siya ng 35 puntos at ngayon ay kailangan niyang ulitin ang kanyang mga pag-amin na hindi ginagawa ni Uozumi. Sa wakas lumipas ang panahon at sa wakas ay nagde-date na sina Haro at Uozumi habang si Ro ay muling nagkakaproblema sa Shinoka na nagtatapos sa kwentong ito na may hindi bababa sa isang mag-asawang nagde-date.